Ang hawak ko ngayon ay MSG o Vetsin. Ang Vetsin ba ay masama o mabuti? Ang MSG ay short for monosodium glutamate, isang uri ng kemikal na nakikita sa loob ng tubo at iba pa mga halaman. Ang Ajinomoto naman ay brand name ng MSG. Ito ay hindi masama sa ating katawan at inaprubahan na ng FDA ng Amerika as food flavoring. Ang ibig sabihin din ng MSG sa Hapon ay umami. Ang umami ay isang uri ng lasa na bagong imbento lamang. Kung merong mapait, merong maanghang, merong maasim, meron ding umami. Ang ibig sabihin ng umami ay enhanced deliciousness o sobrang sarap. At yan daw ang ginagawa ng MSG. Ibig sabihin na ay super sarap o masarap, pampasarap na pagkain, MSG o may brand name na Ajinomoto. Pagamat na-discover na hindi masamang MSG o ang Vetsin sa katawan, dapat kaunti lamang ang kain nito dahil lahat ng sobra, kahit hindi masama, ay nagiging masama. Yan ang dapat alam mo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, bibigyan natin ng reaksyon ang tungkol po sa pagkain o paggamit ng Vetsin, Ajinomoto. At matagal ng issue ito sa mga kapatiran natin na ano ba daw talaga ang hatol dito? Ito po ba'y haram o halal? Meron tayong original na hatol sa lahat ng pagkain, al-aslu fil at'imati al-ibaha, al-hil wal-ibaha. Ang original sa lahat ng pagkain, ang original na hatol dito ay halal. So, hindi natin pwedeng iharam yan maliban may dalil. So, yung Ajinomoto, o Vetsin Ajinomoto, kung wala tayong patunay at hindi natin nakita mismo sa mata natin, o napatunayan natin, o nakasulat mismo doon sa kanyang pakete ang haram, o napatunayan natin na may haram na nakahalo, karne ng baboy, karne ng mga hayop na hindi nakakain, o anumang mga marurumi mga bagay na nakahalo dito, kung wala po tayong patunay, ang original na hatol dito ay halal. At hindi tayo pwedeng magsabi na ito ay haram. Hindi tayo pwedeng magsabi na ito ay haram. Tungkol naman sa paglalagay ng halal sa mga pakete ng mga pagkain, ay hindi po yan magiging basihan po sa pagbibigay po ng hatol na ito ay naging halal kasi may tatak na halal. Kasi pwede naman tatakan ang haram ng halal. Okay, so ang original na pagbibigay natin ng hatol, hanggat walang patunay na yan ay haram, mananatiling halal. Hanggat walang patunay na yan ay haram, mananatiling halal. Walang halong haram, walang halong baboy, walang halong mga ipinagbabawal sa atin sa batas ng Islam na kainin, so mananatiling halal ang pagkain na yan. So, sa nakikita ko po, sa Saudi Arabia po, nakarating na rin naman po yung produkto na ito at hindi naman makakalusot yan ng ganun-ganun lang kung may halong haram. Kasi dadaan din po yan sa katulad ng FDA o nag-check po ng mga chemical ng mga pagkain. At kung ikaw naman ay nagdududa, ay walang problema, iwanan mo. Da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung nagdududa kasi isang bagay, iwanan mo. Punta ka doon sa hindi ka nagdududa. Pero ganun pa man, sabi nga ni Kuya Kim, wag lang sobrahan kasi maaaring ang sobrang pagkain nito ay maaaring makasira sa ating kalusugan. Pero hindi natin pwedeng gawin o ibigay ang hatol na haram hanggat wala tayong patunay dito na ito po ay haram. Kasi naipaliwanag na po ni Kuya Kim na ang MSG ay hindi pa pala yung tinutukoy natin na may halong haram. So yan lang po, at least kung ano po yung hayag na nakarating sa atin at wala pong patunay, yun po yung hahatulan natin. So, ulitin ko, ang Vetsin Ajinomoto ayon sa mga katibayan, nakikita natin ay wala pong patunay na ito ay haram. Maliban lang kung may patunay na haram at talagang walang kaduda-duda, saka natin pwedeng iharam ang isang pagkain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.